Good morning po. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Pero bago tayo magsimula, mga minamahal ko, meron po bang bagong dalo sa ating pong simbahan ngayong umaga nito? Kung kayo po ay first time sa simbahan ito, pwede po ba kayong tumayo? Kung meron ng first timer, okay, ibig sabihin na tayo. Okay. Ngayon po, gusto ko lamang pong tawag dito, batiin yung mag-asawang si Princess, I believe yung pangalan ng anak ni Kamuring, no? Tayo po kayo, ayan. Mga sa Australia po ata sila galing ko din nagkakamali. Kakakasal lang nila. Anak po ni Kamuring. Good morning po sa inyo. Welcome po. Good morning po. Yan, sige po. Maraming salamat dahil tingnan mo ay katabi mo. Tingnan mo kabila, kaliwa, no, kanan. No? Andyan pa rin, no? Buhay pa rin. Alive and kicking. So ngayon po, mga minamahal ko, sa umaga pong ito, kanina, nung ako po yung nagbubulay-bulay, si Pastor po ay papasok ko ng 55. No, 54 ako last year. Itong po January 25, pa 55 po ako. At habang ako po ay nagbubulay-bulay, parang ganito lang ho. Yung 54 years, every year is a chapter. Hindi po ito biblical ayon lang po. Every year is a chapter. Meron na akong 54 chapters ng life ko. Ako hindi ko alam kung ilang chapter ka na. Ano? At hindi ko alam kung hanggang ilang chapter ang buhay mo. Sa oras na ito, isinasaraho ng Panginoon yung 54 chapter ng life ko. Isinasaraho ng Diyos yung life last year at nagbubukas ang Panginoon ng bagong chapter ng buhay natin. Sino rito gusto ng bagong simula? Alam nyo, sa totoo lang po, pag walang bagong simula, nakakatakot ang buhay. Kasi katulad lang po yan na nakaraan. Wala na huyang hope. Salamat po sa Panginoon because our God is the God of new beginning. Sino naniniwala rito ang Diyos natin ay Diyos ng bagong simula? Alam pinakamahirap sa lahat pag walang bagong simula kasi continuous po yan. Pag pangit po ito, hanggang dulong pangit na po yan. Tama ko mali. Ito nakakatuwa mga minamahal ko. Oo, noong nakaraan marami tayong naranasan. Marami sa atin siguro gusto nang umayaw, gusto nang mamahinga. Yan naman po talaga ang kwento ng buhay Kristiyano ngayon, no? Parang nagiging survival. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal ko, na alam mo na ho yun, gusto na ho nga lang, pwede nga lang sana maglaho na. Pero ito nakakatuwa sa Panginoon eh. Si Lord po, pag nagpatawad siya, nililimot. At laging tatandaan ito kapatid, hindi po interesado ang Lord sa nakaraan mo. Interesado siya sa future mo. Kasi ang ganda-ganda ng future mo. May kausap po ako. So dito, mga minamahal ko, katulad po ng sinabi ko, no, si Lord po, mga minamahal ko, ay nagbubukas po ng bagong chapter ng buhay ho natin. Sinong gusto nun? Kaya po ang Biblia ay sabi nga, forget the former things, do not dwell on the past, see I am doing a new thing. Lagi may bagong bagay si Lord, may kausap po ako. Aking panalang ma-receive ng Spirit mo, yung bagong bagay na gusto ng Panginoon sa buhay mo, sa oras na ito. Nagbubukas ang Lord ng bagong chapter ng buhay mo. Pero ito nakakatawa mga minamahal ko. Kung ating gagawin ay katulad lamang ng 2023, ang resulta ng 2024 natin ay parehas lang. Kung gusto mo ng bagong 2024, kailangan mo ng bagong galaw para po may bagong tinatawag na manifestation sa buhay mo na maayos. Kaya mahalaga ho mga minamahal ko, ito pong word na ito, tayo po ay laging humingi kay Lord ng nung nakaraang taon, supernatural. Ako, I receive supernatural. My family receive supernatural. Si Rito last 2023, na-receive mo yung supernatural. Sa lahat po na naka-receive, pwede bang palakpakan mo si Lord? Come on. Kung na-receive mo, palakpakan mo si Lord. No. So ngayon po, ito naman yung word na gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Pagbukas ng bagong chapter, wala po yung laman. New beginning. Wala rito ang nakaraan mo, wala rito mga failure mo, wala rito yung mga mistake mo, wala rito yung mga pagkukulang mo, wala ho rito. Tanggal na po yun. Pag si Lord po, nililimot po yan. Ang problema lang natin, ayaw nating limutin. Kaya ang challenge talaga sa atin ay kung paano natin lilimutin yung mga pagkakamali natin, mga pagkukulang natin, mga kasalanan natin, yung mga nagawa nating mali. And for that, we need the grace of God. Lord, tulungan mo kaming limutin
Lahat. Kasi ang hirap po, pag meron kang 2024 na meron kang backlog ng 2023 mo, lagi po itong nagkakaroon ng struggle within you. Kaya gusto ng Lord talaga isettle ang 2023 para magkaroon ka ng tinatawag na bagong pangitain. Tingin ka sa akin. Pagbukas ng aklat po na ito, mga minamahal ko, ng 2024 mo, the new chapter ng life mo, nais po ng Panginoon na sana may makita ka. Dapat meron tayong makita, I pray, na ang simbahang ito as a whole, magkaroon po tayo na nakikita. Bakit po? Kasi pag wala tayong nakikita, wala tayong mararating. Pag wala tayong nakikita, wala ho tayong makukuha. Pag may nakita, alam niyo po, karamihan po na halos lahat ng nagtagumpay sa mundo na ito, sa anumang larangan, bago sila nakakuha noon, bago nila narating yon, unang-una nakita po muna nila yan. Amen. Kaya po, hindi pwede talaga sa ating mga anak ng Diyos na walang nakikita. Pag wala ka nang nakita, wala ka nang gagawin. Pag wala kang nakita sa hinaharap, wala kang pagbubulay-bulayan, kundi ang iyong nakaraan. Kaya pong sabi ng Panginoon, forget the former things, do not dwell on the... Sinara ko na yan, anak. May bagong bagay akong gagawin sa buhay mo. At dito, mga minamahal ko, gusto ho ng Lord na ma-receive natin ito, tong word na ito ng ating pong Panginoon. No? Kasi tingin sa akin, 2024, maraming labanan. Kung maraming problema ang 2023, mas higit ang 2024. Hindi ko kayo tinatakot, pero po yan ang realidad. Yan po ang katotohanan. Bakit po? Si Satanas po ay sumisingasing na parang leon, na walang gustong gawin yan, kundi silain po tayo. Kaya po ang 2024, mabigat ang labanan, I believe, pero ang nakakatuwa, kasama natin si Lord. Isa po, kasama natin si Lord. So tingin sa akin, kaya dapat meron tayo nakikita. Pag tatay ka, dapat may nakikita ka. Pag nanay ka, dapat may nakikita ka. Kung anak ka, dapat may nakikita ka. Kung ikaw po yung nag-work, dapat may nakikita ka. Ano ang nakikita mo? Nakilabas mo nga yung slide natin. Medyo lilipad na talaga sana ako eh. Ano ang nakikita mo ngayong 2024? Bilang isang mananampalataya, ano nakikita mo? Okay? Kasi pwedeng pagtingin mo, problema ba? O tagumpay sa problema? Kahirapan ba? O kasaganaan? Kawalan ba? O kasaganaan? Ang nakikita mo ba ay tulad lamang din ng 2023? Nakikita mo ba na pa-exit ka na ba ng mundo? Paano mo nakikita yung tinatawag na hinaharap mo? Mahalaga po ito, kapatid. Nakasalalay po dito, mga minamahal ko, yung tagumpay mo. Tagumpay natin, tagumpay po ng simbahang ito. Dapat may makita tayo. This 2024, dapat meron pong pangarap ang Diyos, dapat may maipakita sa atin ng Panginoon para po magkaroon ng gabay sa gusto nating gawin. Even sa ministry, sa lahat ng area natin, dapat may nakikita. Pakisabi nga po, vision. Isa po, vision. Isa po yung parang nag-almusal na, vision. So dito po pag-usapan natin, mga minamahal ko, next slide. Next slide. Ano nakikita mo ngayong 2024 para sa sarili mo? Ano nakikita mo ngayon for 2024 para sa pamilya mo? Ano nakikita mo ngayon 2024 para sa work mo, sa trabaho mo, o sa negosyo mo? Anong nakikita mo this 2024 para sa ministry mo? Anong nakikita mo this 2024 para sa relasyon mo sa Diyos? Dapat may nakikita. Pag wala kang nakita, wala kang gagawin. Pero the moment na makakita ka, gagalaw ka doon ayon sa nakikita mo. Kaya po, ang vision ay very crucial, mga minamahal ko, para sa atin. Tingin sa akin. Alam nyo ba, pag inaral ho natin, marami sa atin rito, bunga po tayo ng walang nakikita sa hinaharap. Tingnan ko po ito. Nung panahon nag-aaral, marami rito hindi nakatapos ng pag-aaral kasi hindi naman nila nakikita magtatapos sila. Kaya marami mga minamahal nag-asawa ng maaga, nawala sa pag-aaral kasi wala sila nakita. Kaya po mahalaga, mga minamahal ko, yung nakikita. Pag may nakita ka, aayusin mo, i-align mo yung sarili mo doon. Ayaw ho ng Panginoon, this 2024 na masayang yung ating pong tinatawag na 1 taon. Dapat may mangyari. At magsisimula yon pag meron tayong nakita. May kausap po ako. Bilang tatay, ano nakikita mo para sa mga anak mo? Para sa pamilya mo? Bilang nanay, ano nakikita mo sa mga anak mo para sa pamilya mo? Bilang negosyante, ano nakikita mo?
at bilang naglilingkod sa Panginoon. 2024 ba, nakikita mo ba na magtatapos to, may apoy ka pa din, o wala ka na sa Diyos? Ay, hindi mangyayari sa akin yan. Believe me, marami nagsabi ng yan, wala na rin sila. Kailangan may makita. Pakisabi, kailangan may makita. Kasi pag wala ka, pag hindi mo nakitang nag-aapoy ang Christian life mo, wala kang gagawin. Pero pag nakita mo yung sarili mo, na Lord, nakikita ko sarili ko, nag-aapoy ang Christian life ko, iaalin ko yung tinatawag na buhay ko dyan. Kaya po mga kapatid, very crucial po ito. Our topic this morning is vision of winning. Mahalaga po, pakisabi nga po, vision of winning. Kapatid, maraming battle, maraming problemang darating sa pamilya mo. Maraming darating na problema sa sarili mo. Maraming problemang darating sa tinatawag po na trabaho mo. Pero kapatid, mahalaga po na meron po tayong vision of winning. Meron tayong dapat nakikita na pananagumpay. No? Dapat nakikita mo yon. No? Dahil pag hindi mo nakitang nagtatagumpay ka, lahat ng battle na papasukin mo this 2024, magiging biktima ka. Pero pag nakita mo that you are, Lord, higit pa ako sa mananagumpay. Amen. So tingnan natin ito. Our text this morning, makikita natin sa 1 Corinthians 9:24-27. Samahan niyo po ako. Mahalaga po ito, kapatid. Tingin sa akin. Kaya po pag tiningnan mo, marami po sa atin nag-struggle ng 2023 dahil po yung ating nakikita ay hindi nagtuloy-tuloy o pwedeng walang nakita. No? Pero dito po minamahal ko, gusto ng Lord na paalalahanan tayo. Ako naniniwala ka sa akin. Kahit gaano kalaki ang problema ng mundo, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Kaya alam niyo po, natutuwa ko sa Diyos Si Lord po hindi po siya nadidismaya. Hindi po siya nawawala ng hope. Bakit po? He is the God of hope. Lahat kaya niyang gawin. Pangit, kaya niya i-turn sa maganda. Lahat pwede niyang gawin, mga minamahal ko. Kaya po si Lord, hindi po siya nawawala ng pag-asa. Gusto ng Lord, ang mga anak na magkaroon po tayo ng vision of winning, lalo na sa huling araw na ito, na kung saan close to tayo pagbalik ng ating pong Panginoon, na kung saan, mga minamahal ko, matitinding labanan ang paparating. Kaya hindi pwedeng walang plano. Sino niniwala rito, kanina maga pa lang pinagpaplanuhan ka na ni Satanas para sa maghapon pong ito? Lahat po tayo, kapatid, gano'n po siya kaseryoso. Alam mo bakit? Meron din po siyang vision of winning. Winning against us. Kaya dapat mismo tayo mga Kristyano, dapat meron po tayo. So ating pong topic, mga minamahal ko, is vision of winning. Nung kami po ay nasa prayer mountain, ito po yung binigay na text ng Lord sa atin. At gusto ng Lord na ito po yung mag-set ng buong isang taon ho natin. Bakit po? Ako naniniwala ako, mahalaga ang pangitain. Pag may pangitain, magkakaroon ng bagong apoy sa puso. Pag walang pangitain, mananatiling dry. Kaya sa aking panalangin kanina, Lord, bigyan mo kami minsan pa ng matang nakakakita. Makita namin yung nakikita mo. Tingin ka sa akin, sa Lord po, hindi issue kung anong edad. Kasi si Abraham nung tawagan ay 75 years old. Si Josue, nung conquer po niya ni Caleb, yung tinatawag na promised land, sila po ay 85 years old. Mga lolo na ho sila. Kaya ang maganda sa kanila, dahil may nakikita po sila, yung nakikita nila, nakuha nila. Lahat ho ng mayaman, kaya po sila yumaman, unang-una nakakita sila sa harapan. At yung paharapan, nasa harapan nila, nagkaroon sila ng vision of winning. Yung desire, yung passion na i-reach out, mga minamahal ko, yung bagay na ipinapakita ng Diyos sa kanila. Ako, I believe lahat tayo meron yan. Lahat ng mga anak ng Diyos. Bakit po? Kasi yung Diyos ho natin, siya po yung pinagmulan ng pangitain. Aking panalangin, maging malinaw ko sa umagang ito kung ano man itong gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, this 2024 na pangitain. Sabi rito, mga minamahal ko, sabi po ni Paul, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Sabi niya, hindi niyo ba alam sa lahat ng paligsahan ng takbuhan, lahat ng mga sumasali sa paligsahan, tumatakbo silang lahat. Pero sabi, isa lang po ang magtatagumpay. Tumakbo kayo, sabi ng ganon, na para bang kayo na yung nanalo. Sabi ganon ni Pablo. And then verse 25. Sabi ganon, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown
crown that will last forever. Sabi na, lahat po ng sumasali sa paligsahan ay pumapaloob sa tinatawag na mabigat na tinatawag po na training. No? Bakit nila ginagawa? Para makakuha ng crown na hindi mananatili. Pero sabi po ni Pablo, tayo, ginagawa natin ito para makakuha tayo ng crown na manatili magpawalang hanggan. And then, verse 26. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Kaya nga, hindi ako tumatakbo na walang tinatawag na malino na takbuhin at hindi ako sumusuntok sa hangin bilang boksingero. No? And then verse 27, the last. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sabi niya, sinusupil kong aking sarili, inaalipin kong aking katawan upang ako mismo ay hindi ma-disqualified sa takbuhin para sa premyo. So ngayon po mga minamahal ko, ito po ay kinuha po ni Pablo, no, itong metaphor po na ito, sa isang tinatawag na games, sa Isthmian Games na ginaganap sa Corinto. Ito pong Isthmian Games na ito, mga minamahal, it is second in fame sa tinatawag po na Olympic Games. Kaya po yung mga taga-Corinto, habang sinusulat po ito ni Pablo, habang binabasa po nila, malinaw po sa kanila yung metaphor, no, ng isang buhay Kristiyano. Paano bang dapat gumalaw ang isang Kristiyano? Paano ba dapat mag-isip? Ano ba yung tinatawag na pangunahin sa buhay po ng isang Kristiyano? And then, ito na ho yung pag-uusapan natin. The vision of winning. Okay? So dito mga minamahal ko, pag tinignan nun natin, unang-una, number one, sa atin ngayon, mga minamahal ko, para tayo magtagumpay, kailangan may vision of winning. Kailangan may vision of winning. Tingin sa akin, ito pong simbahan na andito kayo nakaupo, nung ito po'y magsimula, galing po ito ng road tree. No? Sa isang maliit na barong-barong na simbahan, kalahati ang bubong, no? Pag umulan dito, takbuhan no ang mga tao rito. Pag dito nung ulan, takbuhan ang mga tao dito. Puro lupa po ang simula netong simbahan po na ito. And then doon po, bago tayo magsimula ng pananambahan, kailangan munang linisin po yung lugar kasi po dahil lupa, wala siyang pintuan, tagusan po yan, ang hangin, tagusan po. So, yung mga aso, dumudumi. So, para po maminamal ko magsimula, kailangan munang tatanggalin dumiho ng aso. No? Kaya po nakakatuwa, ganun po itsura nito. Kaya po pag umuulan, walang covering doon. Kalahati lang ang bubong. At ang nakakatuwa sa simbahan po ito, butas-butas po yung neto, yung bubong. No? Araw pero maraming star. Eto nakakatawa. Alam niyo isang ginamit ng Lord dito, si Kuya Dingdong nyo, si paring Dingdong. Oh, isa ho yan. Si Dingdong nasa Korea, tuwing darating po yan, pupunta ho yan sa church, tingin-tingin hong ganun yan. No, tapos sabihin niya sa akin, Pastor, bibigyan ho tayo. Pastor, pagawa mo bubong. Tapos magkakaroon ho ng bubong. No, diretso lang ho yan. Ganun po simula na ito. Yung mga dumating hiri rito, pag hindi mo alam istorya na ito, sasabihin mo, ay mayaman church nito. Hindi po, nagsimula po ito sa walang-wala. www.com po ito. Wala po talaga to. Kaya nga po, sabi nga ni Ata, nung dumating ng simbahan niya, galing na area E, sabi ng gano'n, tininay simbahan, sabi niya, itong simbahan na to, walang ka-future. Ang pangit po talaga na ito, simbahan na ito. Pagdating ho ni paring Dingdong, pagdating po niyan, sa 3 buwan na alisan ako, di ako nagkakamali, ikot-ikot yan. Sabi niya sa akin, Pastor, pang flooring. No, kaya ko to sinasabi, pinagmamalaki kaibigan ko po yun eh. Yan po yung silent natin actually. Ayaw niya nga binabanggit siya, pero siya talaga ginamit ng Panginoon. Nung tinayo yung CR, siya rin po ang nagbigay noon. Kaya po si paring Dingdong, kahit hindi natin kasama po yan dito. And then biglang lumaki simbahan. Dati lang po ito, nagkaroon pa nga ito ng problema, tapos ni-restore ng Panginoon. Nung umabot po ng 80, hanggang doon na lang po ito. Tapos, bakit ko to tinitingnan yung journey? Gusto ko makita nyo kung saan galing po ito. No? And then pagkatapos po noon, nung pumasok tayo ng G12, from 80 naging 450 po itong simbahan na ito. Lumaki po itong bigla, nataranta kami, hindi namin alam gagawin namin. Bigla kasing lumaki yung church from 80 to 450 sa loob ng 3 months. Tapos naghahanap kami ng lugar, yung journey namin parang sa Abraham. Hindi namin alam, nakakatuwa, bumili kami ng aircon, kami ni Monching, galing pa ng Paranaque, kaya problema, wala naman kami pagkakabitan.
Mukha kaming eng-eng, dalawa pa ng binili namin. Kasi mura. 2.5 lang ata isa. Binili namin. Wala naman tayong building. Tapos nung kami naghahanap ng building, nung kami naghahanap, hindi kayo makakita. Maya-maya lang, may lumapit sa amin. May isang building na pinahiram sa atin, 3 palapag, walang bayad. Yun yung journey ho neto. Tapos diretso po ron, 4 na service. Nung nakita natin, mga minamahal ko, na para nakakapagod, hindi tayo kai-sustain, dinala tayo ng Panginoon sa tinatawag na headwaters. Amen? Alam ko, nandoon ho kayo. Ito po, pag tingnan mo, kasi may nakikita ang Panginoon, pinapakita ho sa atin. Kaya tingin sa akin, itong simbahan na ito, kung tayo lang, okay na ako sa 30. Kasi 30 mas masaya. 30 mas maliit ang problema. Pero si Lord hindi yung ganun mag-isip. Siya niniwala, malaki mag-isip si Lord. Iba yung gusto niyang gawin. Kaya po, dinala tayo. Napunta tayo kila Ate Lenny. And then, sabi ko ganun, Lord, hanggang kailan kami lilipat kasi wala naman tayong building. Ito nakakatawa, nakabili tayo ng building, ng lupa na ito. Kung nakita niyo po ito, alam niyo purpose lang dito, kaya kung binili ito, ibibenta natin to. Kasi nakita ko po, mga minamahal ko, nung tayo nakabili ng isang lupa na 760, na benta natin 1.5, ginamit natin yung kinita na yan para sa tinatawag na pagtatanim sa mga tao. Naalala niyo yung pandemic, lahat ng kinita na yan, ibinigay po yan sa lahat ng tao. Sa atin, sa mga tao. Tapos binenta ho na, nakabili tayo ng isang lupa. May pinapakita talagang Panginoon. Sabi sa akin ni Pastor Rachado, magkano, Pastor? 500. Bilhin mo na, Pastor, kasi may testimony kayo. May ginawa na ang Diyos sa inyo. So binili natin, and then nabenta ng 1.5. At tingin sa akin, nung nag-uusap na kami ng Panginoon, alam niyo, sabi ko nga sa mga leaders, ibenta na lang ito. Pero ano sabi sa akin ng Panginoon, sa lugar na yan, magtatayo kayo ng 3 palapag na simbahan. Kaya po, pag tingnan mo to, wala po itong future. Ang pangit talaga nito. Kung kayo po'y andito si JP. Si JP, isa sa nagsimula ng lugar na ito, na naghukay na itong punta. Pag tinignan mo ito, walang ka-future po ito. Hindi mo pagnanasaang tayuan. Kaya lang si Lord, iba mag-isip. Gusto niyang magpatayo ng simbahang maganda. Kaya po, imagine mo, saan tayo kukuha ng 8 milyon para itayong ganito? Ito po ay miracle ng Diyos. Ito po yung pinapakita ng Lord sa simbahan pong ito. May kausap po ako. Tatapusin ng Lord yung sinimulan niya. Kaya po, ito sinisimulan na po itong 2nd floor na to, itong taas po na ito. Church. And then, ang gulo ng Panginoon, kapatid, pag si Lord nakausap natin, masakit sa ulo. Bakit? Wala naman tayong perang hawak. Okay lang sana kung meron tayong 20 million sa bulsa natin, sa bangko natin. Madali lang ho magsalita. Pero yung wala tayong pera, iba ho yun. Ang tawag ko doon, kaya hindi natin pwedeng angkinin ang kaluwalhatian na ito. Si Lord lang ang magaling. Amen? Kaya nakakatawa po, kung makikita mo ito, kung magiging sensitive ka, dapat nagse-celebrate tayo sa galaw ng Diyos. Alam niyo, masakit sa ulo pagkausap si Lord, sa totoo lang. Kaya po, ang target ni Lord, 600 to 700 seaters po ng simbahan. Itong simbahan ito, hindi natin pinapagato para, ito po ay para sa next generation. Kahit wala na ho tayo, yung mga anak ho natin, ang gagamit ho neto, yung generation from generation. Sila po gagamit neto. Si Pastor, hindi ko po alam kung hanggang 60 chapters lang ako. Ang aking pong trabaho is to prepare the next generation. May kausap ako. Sana, mga parents na nandito, magtulong-tulong tayo na ihanda natin yung next generation. Kung sakaling tayo man ay mawala, umuwi na tayo ng langit, may magtutuloy ng ministry na ginagawa natin. Amen. Nabahagi ho tayo ng tinatawag na gawain ng Panginoon dito po sa bayan ng San Jose. Alam niyo po, nakakatuwa po. Noong nakaraan, nandun ako sa O-Save, kami ng asawa ko. Kasi ang pinapakita ng Panginoon, sabi ko pati pintuan. Ang pintuan gusto pa ng Panginoon, pag tumapat ka, kusang bumubukas. Alam mo ba, Lord, kung magkano yan? Hindi ko sa... Ang kailangan mo lang maniwala. Siya niniwala, ang kailangan natin maniwala. Kasi yung paniniwala natin, yung faith natin, yan lang po ang pwedeng gamitin ng Lord para i-build natin, mga minamahal ko, yung kingdom ng Diyos. Kaya ito, nakakatawa po ito. Pagdating ho ng church, mismo yung taas niyan, event center po yan. Meron po dyan kasalan, mga minamahal ko. Pwede magkaroon po ng coffee shop po dyan. Pwede tayong mag-sell dyan. Alam, natutuwa ko kay Kuya Pio nyo, tsaka kay Kamuring. Sa tuwing pupunta ho kami rito, mga minamahal, lagi na sinasabi, ang sarap dito magkape, Pastor.
Pag naayos na natin tong ano na to, overlooking. Alam mo, nakakatuwa, minamahal ko yung mga tao na nakakita din. Hindi ko siya sabing hindi ko kayo masarap kasama yung mga tao na nakakita. Pag nagkikwentuhan kayo, minamahal ko, iisa yung damdamin nyo, pinag-uusapan nyo, and I believe natutuwa ang Diyos doon. Pwede ba kitang matanong, anong nakikita mo sa simbahan mong ito? Kapatid, this is your church. Pakisabi nga po, simbahan ko to. Isa pa ho, simbahan ko to. Hindi ka ho nakikisimba rito. Ikaw po ay pamilya ng Bethel Global Outreach. Amen. Dapat minamahal ko sa totoo lang ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoong kapatid, alam niyo po, sa totoo lang, isa pong passion ng Lord na nilalagay sa puso ko, itong simbahan na ito, ipapagamit natin to sa body of Christ. Para i-serve natin sa mga lingkod ho ng Panginoon, sa mga kapatid ho natin. Kung wala silang perang kailangan lang bayaran ng tubig ilaw nito, you can use it for free. Dahil ito naman ay para ho sa Panginoon. Itong tinutungtong ko, mga minamahal ko, meron po ritong tinatawag na darating araw, meron po ritong tinatawag na swimming pool. Itong tinutungtungan ko po na ito. And I believe, binibigyan tayo ng mga ideyang magagandang swimming pool. Hindi basta-basta swimming pool. Yung tipong may cell group kayo, pupunta kayo rito, pwede nyo itong gamitin dahil sa inyo to. May kausap po ako. Yung mga tipong maminamal ko, bro, cell tayo, saan tayo? Doon tayo church, doon sa ilalim, ligo tayo habang nagkakape. Ang disenyo ho nito ay disenyo ng Diyos. Para po ito gamitin ng mga anak ng Diyos para po abutin ang mga tao. May kausap po ako. Ang tawag dito, vision. Isa po, vision. Iba yung minakikita. Alam niyo po, itong maliit pa lang po ito. Yung mga naunang pinuntahan natin, 150 million, lalo pag nagpunta ka ho ng CCF, napakalaki ng vision ng pastor doon. Napakalaki ng vision ng simbahan po na yon. Etong church na ito, 800 square meters, coffee shop lang ho. Mas malaki pa coffee shop nila. Pagdating mo rin, parang wala kang pangarap. Sa totoo lang, pag nandoon ka, kaya i-challenge tayo ng Lord. Kapatid, tingin sa akin, ano man ang nangyayari sa simbahan pong ito, meron man itong ups and down. Sinimulan ng Diyos to, tatapusin to ng Diyos. Ganon din ang buhay natin. May vision ng Lord sa buhay mo. May vision pa rin sa pamilya mo. I pray na this morning, sana mabuksan yung mga mata natin pare-parehas. Na magkaroon tayo ng vision of winning, mga minamahal ko. Dito po, mga minamahal ko, sabi po ni Pablo, nakiano mo lang ako. Number 1, sabi ng Lord, to win, we need to have a right, sabi niya gano'n, to win, we need a vision of winning. Kailangan natin ng vision of winning, itong battle po na ito. Kailangan nating maintindihan, mga minamahal ko, that we are winners. Pakisabi, I am a winner. Isa po, I am a winner. Marami ho tayong mararanasan, mga minamahal ko, nakakaiba sa huling po na panahon nito. Kaya dapat nating maintindihan na tayo po'y higit pa sa mananagumpay. Kailangan nating makita yung identity natin. We are more than conqueror, mga minamahal ko. That we are overcomer, mga minamahal ko. Dapat meron tayong vision of winning. Bakit po ba nagtagumpay si Goliath si David kay Goliath? Because of the vision of winning. Kahit gaano kalaki nasa harap niya, nakita niya, pinagtagumpayan niya ito sa pangalan ni Lord. Kaya po, tingin ka sa akin, alam niyo, isang nakakatuwa, mga minamahal ko, kung paano nag-Lord si Lord, nagbibigay ng vision of winning. Yung naalala ko po, si Joshua, namatay si Moses. And then sabi ng Lord kay Joshua, Joshua, patay na ang lingkod kong si Moses. Ikaw na ang next in line. Ito yung sinabi ng Diyos sa kanya. Ipinakita muli sa kanya yung tinatawag na promised land. At ito sinabi ng Panginoon sa kanya, walang sino man ang pwedeng tumayo sa harapan mo, lahat sila mabubuwal. Kasama lahat ng mga higante, kasama lahat ng mga warrior, sabi ng Lord, walang sino man ang pwedeng tumayo sa iyong harapan. Kaya po pag si Joshua, mga minamahal ko, nakatayo, nakikita niya, mga minamahal ko, kahit gaano kalaki ang battle, kahit gaano katindi ang battle, walang sino man ang pwedeng magtagumpay sa kanya. Sabi pa ng Panginoon sa kanya, lahat ng tatapakan ng paa mo, ibibigay ko sa iyo. Grabe, ibang level po ito. The way na kung paano binibigyan siya ng Lord ng vision of winning.
Sa Kanya walang saradong pintuan. Kahit anong gawin ng demonyo, isara yan. Sabi ng Panginoon, lahat ng tatapakan ng paa mo iyo. Ang tawag na ay vision of winning. Ito nakakatawa sinabi ng Panginoon doon. Sabi ng Lord sa Kanya, magpakatapa ka, maging matatag ka. Sabi ng Panginoon sa Kanya, the Lord your God will be with you wherever you go. Sa lahat ng battle mo, kasama mo ko. Hindi ka tatayo mag-isa. Gaano man yung karami, mami, pagtungtong mo, kasama mo ko. Saan ka man pupunta, kasama mo ko. Walang battle na hindi mo kayang pagtagumpayan. Kailangan magkaroon ng vision of winning. Kapatid, tingin sa akin, kahit gaano karami problema mararanasan natin, basta nakita mong nagtagumpay ka na. Pero pag hindi mo nakitang nagtagumpay ka, hindi ka magtatagumpay. Matatakot ka, atras ka, magpapahinga ka, ayaw ka, tatakbo ka, yan lang po yung pwedeng gawin. Pero sabi ng Panginoon, Nak, this 2024, bibigyan ko ita ng vision of winning para makita mo ang problema, hindi yan problema. Ang problema ay pagkakataon para ikaw ay tumaas ang pananampalataya sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, this 2024, mga minamahal ko, kailangan natin ng vision of winning. I pray in the name of Jesus. After po ng preaching na ito, bigyan ka ng Lord, unang-una yung pangitain. Kung ito may namatay na, buhayin ng Panginoon. Kung ito mo'y buhay na, makita ng Panginoon, ipakita sa atin ng Panginoon yung vision ng winning na tayo po'y nagtatagumpay sa lahat ng ating gagawin. Kapatid, tingin sa akin. Kalaban natin kawalan, pero sabi ng Panginoon, hindi yan dapat sukuan. Dahil si Lord pong pinagmumulan ng lahat ng bagay. No, alam niyo nakakatuwa po. Noong nakaraan, isang gabi ba yun? Friday, may nag-chat sa amin. Pwede daw kami makausap ni Mami. Kung kilala niyo si Jen Montaño, tsaka si Kuya Bilog. Alam niyo yung IAM? Familiar kayo sa IAM? Yung tawag dito, networking, IAM worldwide. Pumunta siya. Hindi ko alam kung bakit, kala ko papaka-counsel, and then, hindi na sila pumasok, nandun lang kami sa harapan ng coffee shop nila Kamuring. Kwentuhan lang kami, and then kung nandun na sa aming mga minamahal ko, yung history ng IAM. Sabi na gano'n mga minamahal ko, yung IAM pala yan, kinuha talaga sa pangalan ni Yahweh. Sa tuwing babanggit yung IAM, binabanggit mo yung pangalan ni Yahweh, sabi ko, ayos to ah. Tapos kwento nila kapatid, yung vision carrier po neto, vision carrier. Nung siya po yung ma-born again, siya po ay isang hosto. Siya po yung mga sumasayaw sa ganun po lang ang testimony po noon. No? Na born again sila mag-asawa, unang nakakita yung babae. Then pinakitaan siya ng Panginoon. Ang sabing ganoon, mga minamahal ko, nung ayaw maniwala nung lalaki, yung vision carrier po ng IAM po na ito. Nung siya po ay kumbinsihin ng Panginoon, siya po yung na born again, ang nilagay sa kanyang Panginoon, i-reach niya yung mayayaman. Kasi bibihira ang umaabot sa mayayaman. Nai-intimidate kasi mayaman. Ang inaabot lang natin, dahil ito natin class natin, yun lang inaabot natin. Pero yung mga mayayaman walang umaabot. And then, ang binigay sa kanyang pangitain, mga minamahal ko, to reach out yung mga CEO. Alam mo, ginawa ng Panginoon sa kanya, nung ipakita ng Panginoon pangitain sa kanya, alam mo, trinabaho po niya. Etong tao na to ngayon, mga minamahal ko, bilyonaryo na po siya. 34 years old. Sobrang tindi lang na nakikita, kapatid. Yung nakikita niya, mga minamahal ko, parang apoy, mga minamahal ko, para gawin. Ngayon po, mga minamahal ko, mga CEO yung kausap niya, marami na born again sa tinatawag na sa tinatawag na ministry, at inaral niya. Ito sabi niya, inaral ko yung mga negosyo. Nakita ko, mga minamahal ko, sabi niya, kaya daw marami nagpipail kasi hindi nila kasama ang Diyos. Ang ginawa niya, sinentro niya si Kristo sa negosyo. Yung I am who na ito. Binigyan siya ng Lord ng word, seek ye first His kingdom and His righteousness. Matthew 6:33. Tapos binigyan siya ng isang Lord ng Matthew 19:26. With God, nothing is impossible. Magugulat ka kapatid, habang nagkikwento po ito, sabi kong ganun, wow! Alam mo, para kung dalawang mag-asawa, para kung nakaupo sa conference na maghapon, habang nagsasalita sila, sabi ko, wow! Iba ang kayang gawin pag may nakita. May kausap ko ako. Yung po ay nagsimula sa nakita. Ngayon po ang ginawa niya, mga minamahal ko, na-spread po itong I am na ito. Ngayon po ang discipleship. Alam mo, daig pa nga tayo na, dati sila itong mag-asawa nito, lagi po ito na-judge. Kasi dahil po sa negosyo, kasi ganito. Pero nung makausap ko sila, pambira, grabe yung apoy ng pananampalataya nila. Apoy yung design nila maglingkod kay Lord. Daig pa yung mga nasa loob ng simbahan. Grabe, para silang apoy na hindi ko maintindihan. Habang nag-uusap kami, may impartation, mga minamahal ko. Ngayon,
Ngayon dahil yung ano nila, yung nangyayari because of the vision mo, minamahal ko, ngayon po, papasok na sila, papalabas na sila sa buong mundo. Thousands of people na pong hawak na mag-asawa na mini-mentor ho nila, na hindi lang ho basta mentor-mentor because of negosyo. Ginagamit nila ang negosyo kasi sabi nila, hindi tayo makapasok sa tao, maliban na tulungan na sila magnegosyo. Pagpasok sa negosyo, yung vision natin is to win souls and make disciples. Ang daming nabuborn again, mga minamahal ko. Ang galing ng wisdom na tinatawag ng ano na to. Bakit po? Sabi pa niya ganun. Lahat ng pinagkapala ng Diyos na malaking business, ito po yung mga business na ang layunin ay tumulong sa tao. Hindi po sila nakaano sa pera, ang ano nila is kung papaanong maging pagkapala sa iba. Kausap ko sila, nakakatawa, dala-dala ho nila yung sasakyan nila, kasi nakita ko nag-post sila sa tawag dito, sa social media, sa Facebook, 2 sports car. Kasi ang alam ng iba, bogus yun eh. Parang ginagamit lang po yun to attract people. Habang nag-uusap po kami, habang sabi niya gano'n, sabi, eto nga pala, pastor, yung nabili namin, sports car yung sasakyan nila. Natuwa ako. Sa inyo yan? Opo, pastor, sabi niya gano'n. Eto po, pastor, sabi niya gano'n, eto po yung kaisipan nito. Sabi ho ng aming presidente, paano ma-attract sa yung mga tao kung walang bagay na ka-attract sa'yo? Kaya sa kanila mga minamahal ko sa IIM, kung makikita, halos lahat doon may mga supercars. Sabi ko, grabe, ginagawa ko nila itong bait, pain sa mga tao para to reach them out para sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ito nakakatawa, sabi niya, alam niyo, pastor, kalalabas lang po ng bago naming sports car. Kulay puti. Habang nakaganon ako, kapatid, alam mo, hindi ako na-attract doon sa ano. Alam mo, na-attract ako, yung passion, yung vision. Sabi ko sa kanila, ito mag-asawa nito, 6 na taon pa lang ho silang ginagawa, for 6 years. Grabe yung ano nila, yung tinatawag na ministry na kanilang ginagalawan. Ang daming taong nawiwin, ang daming taong nabuborn again. At the same time, pinagpapala sila ng Panginoon. Habang pinagpapala nila naman yung ibang mga tao. Actually, kaya kami nila hinanap kasi nagpe-first fruit po sila. Hinahanap po nila mga pastor na pwede nilang taniman. At yung kanilang isang buwang kinikita, mga minamahal ko, idinidivide nila sa mga pastor. Bakit po? Yun po kasi ang dealing ng Lord sa kanila. Pakisabi nga po, vision. Isa po ho, vision. I pray this morning, magkaroon tayo ng bagay na nakikita. Pero pwede ba ako makiusap sa iyo? Sa negosyo mo, sa lahat ng gagawin mo, unahin mo lang si Lord. Seek ye first His kingdom, His righteousness. Sa pag-aaral mo, sa lahat ng gagawin natin, pwede ba this 2024, ilagay ho natin ang Diyos sa kalagitnaan ng lahat-lahat. Gusto mo ba ng pagpapala? Gusto mo ba ng tagumpay? Gusto mo ba ng pagbabago? Kailangan natin sa gitna si Kristo. 2024, mga minamahal ko, sabi ng Lord, kailangan tayo magkaroon ng vision of winning. Even po si Jesus, bago po siya pumunta ng cross ng Calvary, ang unang pinakita sa kanya ng Panginoon, yung kaluwalhatian, yung joy na tatanggapin niya, yung vision ng winning. Kaya po, mga minamahal ko, bago pa siya pumunta ng cross at pumatay doon, nakita niya na yung vision of winning, yung magiging bunga ng kanyang ginagawa. Kaya po na-reach niya yung nais ng marating dahil po nakita niya na po ito. Kaya kapatid, tingin ko ka sa akin. Kaya kanina po ang tanong ko sa inyo, ano ang nakikita mo this 2024? Para sa pamilya mo. Kung tatay ka, mga tatay nandito. No, anong nakikita mo para sa mga anak mo? Anong nakikita mo para sa pamilya mo? Dapat meron. At tingin, pwede ako makiusap sa mga mag-asawang nandito. Kailangan nating magkaisa. Without unity sa loob ng tahanan, walang anointing, walang blessing. Kaya dapat ang mga mag-asawa lagi ngayon mag-uusap, lagi nagkakaisa. Ano man ang didesisyonan, you need to sit down, you need to talk, mga minamahal ko. You need the blessing of God. Etong 2024, mga minamahal ko, dapat ang pamilya po nagkakaisa. Kung nakikita, Lord, gusto kong makita yung pamilya ko nagkakaisa, ano ang dapat mong gawin? Lagi may ganun yun. Pag may nakita ka, ang kasunod tanong, paano ko to gagawin? Madali na lang pag may nakita ka. Pag may nakita ka, kusang sumasalansan huyan ang dapat mong gawin. Kaya unang-una dapat makita mo yung dapat mo makita this 2024.
And I believe, mga minamahal ko, pare-parehas, may plano ang Diyos makapersonal natin buhay. Corporately, meron tayong vision. Ang vision ng church, mga minamahal ko, is to reach out the next generation, mga minamahal ko. Yung mga susunod na generation, yung susunod na generation, yan po yung purpose natin, mga minamahal ko. I-win ang mga tao, i-disciple ang mga tao. Ang vision natin, mga minamahal ko, ay magkaroon po ng impact ang simbahan nito sa bayan ng San Jose, sa bayan po ng Pilipinas. Hindi po tayo nag-exist para sa wala. Oo, marami tayong ups and down, pero hindi magbabago ang pangitain ng Diyos. Bakit? Ito po ay pangitain ng Diyos. Alam nyo, masarap magsama-sama pag merong nakikita. Kasi meron tayong nakikita sa hinaharap. Masarap po ang mag-journey pag alam ho natin ang destinasyon natin. Pero pag wala ho tayong journey, mga minamahal ko, kung saan-saan tayo pupunta, maliligo tayo pare-parehas. Kaya unang-una, para tayo magtagumpay this 2024. Kapatid, tingin sa akin, ang 2024 is a season of winning. Etong 2024 na ito, pwede ba kayo makiusap sa iyo? Yung damdamin na defeat, hindi natin pwedeng kararin. Ang emotion ng defeat, hindi pwedeng aririn. Dapat mo itong desisyonan, mga minamahal ko. Parang ganito lang, pwede kang maging malungkot, pwede kang maging masaya, conforme sa desisyon. Kaya yung desisyon natin, lagi po itong mahalaga, mga minamahal ko. Ang desisyon natin, dapat ay ayon po doon sa ating nakikita. Pag nakita mo magiging engineer ka, magiging engineer ka. Pag nakita mo magiging doktor ka, conforme sa nakikita mo yan. Lalo-lalo na kung ito'y parang apoy na nag-aalab sa puso natin, mga minamahal ko. Sa mga kabataan nandito, tingin sa akin, prime ho kayo. Huwag mong sayangin ang buhay mo, paikot-ikot lang. Pag wala kang pangitain, magugulat ka, tatanda kang kasing edad lang ni pastor, sasabihin mo, sayang ang oras mo. Sayang ang time mo. Hanggat bata ka, dapat mag-set ka ng tinatawag. Lord, bigyan mo ka ng vision. Ayoko ng kesara-sara lang. Ayoko ng paikot-ikot lang. Kapatid, masarap magpaikot-ikot. Ang problema pagdating ng dulo. Aanihin natin yung tinatawag na ito. Ang mahalaga sa lahat, bata, sa mga young people na nandito, ipag-pray mo, Lord, kung meron kang dating pangitain, maging buhay po yung pangitain nito. Kung wala pa, Lord, bigyan mo ko muli ng tinatawag na vision na nanggagaling po sa'yo, na dapat ko itong i-pursue bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kasi po mahirap pag walang pangitain, mga minamahal ko. Wala kang destination, mga minamahal ko. At hindi mo alam kung nakarating ka na sa dulo dahil wala kang destination. Kapatid, tingin sa akin, hindi lang po ang pangarap, hindi lang po ito pang mayaman. Ang vision hindi pa lang po ito pang lahat ng tao ay pwedeng magkaroon ng pangitain. May kausap pa ho ako. Yung may-ari ng IM, galing po ito sa wala. Yung Hebrews po na copy, yung Hebrews kape, yung Hebrews na ano na to, na nakikita natin, ano ba? Big Brew? Ito pa'y pangitain lang na isang pastor na mahilig sa kape. Nung pumasok ang pandemic, mga minamahal ko, trinay niya lang magbukas ng tinatawag na isang tinatawag na ganon, na simpleng pagtitinda lang ng kape. Kasi may pangitain. Ano nangyari? Nagkaroon isang store, nagkaroon isang store, nagkaroon isang store, nagkaroon isang store. Ngayon, almost 1,000 na atang store. At para ho, ikaw ay kumuha ng ano nila, kailangan mo ng 350,000 para sa purchase. And is still growing, is still growing, is still growing, is still growing, is still growing. What is the difference? Pakisabi nga po, vision. Sana kapatid, etong 2024, maglabasan po yung mga milyonaryo dito. Sana i-bless tayo ng Panginoon mga pangitay sa mga negosyo nandito, sa mga nagnanais, mga minamahal ko. Kapatid, tingin sa akin, pare-parehas lang ang Diyos natin. Nagtatalo palagi sa pangitain. I pray, mga minamahal ko, pagtapos neto, pag-uwi mo sa inyo, pagluhod mo sa harapan ng Panginoon, Lord, I pray for the vision. Para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para sa negosyo ko, para sa relasyon ko sa iyo. I want vision. Because visions, nagkakaroon ng kanang direction. Without vision, there is no direction. Without vision, there is no destination. Kaya mga kapatid, tingin sa akin, pag walang vision, kaya po humihirap ang buhay ng tao. Kasi wala siya nakikita. Di ba, lagi ko itong sinasabi, kung makakasama ho natin si Manny Villar, no, pupunta tayo sa mga bulong-bunduking mga lugar. Siguro tayo, mga magkakasama tayo, tuwan-tuwa tayo kasi ang ganda-ganda ng lugar. Wow, ang ganda ng lugar. Nakaka-refresh. Pakiramdam ko, pagbalik ko, okay na ako. Ikaw ano nakita mo, halos pare-pares tayo. Pagkasama natin si Villar, hindi. Baka tahimik po yun. Sasabihin ni Villar, ano nakikita ko? Camellia nakikita ko. Nakikita ko maraming pera. Doon ho lagi nagsisimula.
Kaya po, kailangan may nakikita, may kausap po ako. May dalawang magkaibigan, nagpunta ng Africa ata, hindi ko alam kung Africa o India. Nakita ho sila ng mga tao doon, mga nakapaa. Habang sila po ay nandoon, mga minamahal ko, sila estudyante sa US, habang sila po ay nandoon, ang tingin po ng isa, sabing ganun, puro reklamo, bakit daw nakapaa, bakit daw nakano, baka ganon. Yung isang tahimik, mga minamahal ko, nakatingin po siya, mga minamahal ko, may tinitingnan siya doon sa tinatawag ng mga tao po sa mga nakapaa. Umuwi sila parehas ng US, mga minamahal ko. Sa klase po, nakaupo yung isang puro reklamo, walang nangyari. Yung isa pong nakasama na tahimik, nagdodrawing po siya ng sapatos. Ang nasa isip niya, kung paano niyang bibigyan ng sapatos yung mga paang walang sapatos. Ganon po yung ginawa niya. Tapos gumawa siya ng sapatos na napakamura na ang layunin po, ibigay lang sa kanila. Unang delivery is 100,000, mga minamahal ko. Ubuso lahat yon. And then tuloy, naging multi-millionaire. Kasi meron po siyang nakita. Pakisabi nga po, vision. Pag may vision, dapat may vision of winning. Why? Kasi i-challenge yung vision. May mga ups and down, may mga gano'n, may detour, marami pwedeng maranasan, pero dapat kailangan may vision of winning. Sabi po ni Paul, mga minamahal ko, tumakbo ka na ang isip mo, nanalo ka na. Tingin sa akin, kapatid, tingin sa akin, lahat po na ma-athlete, bago po sila Manny pa kayo mga buksingero, bago po sila tumungtong pa niya, habang nagpa-practice dyan, ang isip po niya mananagumpayan, mananalo po yan, makokonquer po na. Kaya habang nagdidisiplina po yan, habang nagpa-practice po yan, ang isip po niya nagtagumpay na yan, nakuha na ho yung belt niyan. Kaya po pagtungtong dun sa totoong labanan na, sa sobrang tindi ng passion, mga minamahal ko, nakukuha nila yung gusto nilang makuha. Why? Kasi may vision po ng tinatawag na winning. Pakisabi nga po, vision of winning. Run in such a way as to get the prize, yung focus. Kapatid, tingnan sa akin, ito pong ating buhay Kristiyano. Ito po, kapatid, hindi po ito Kristyanuhan. Meron pong langit na naghihintay sa atin. Hindi ho tayo nandito para bumait lang. Ang ating pong destinasyon, langit. Isang araw tatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Ang lundo ng ating ginagawa, langit. May kausap po ako. Dahil maraming Kristiyano wala na excitement sa langit. Hindi na nga nila makitang nakarating na sila ng langit. Pero gusto ko maunawaan mo itong buhay Kristiyano, hindi po ito pang lupa lang. Ang katapusan nito, one day, ikaw at ako, tatayo tayo sa harapan ng Panginoon at sasabihin ng Lord sa atin. Yung mga tipong, lahat ng pagkapagod natin, well done, my good and my faithful servant. Hindi nag-rapture ng 2023. Baka ngayon. Kapatid, alam niyo po ba, pag tinignan natin, etong takbuhin natin, parang isang na lang, nasa finish line na pare-parehas. Ito pong huling panahon nito, pag tinignan mo po ito, almost close sa finish line ang takbuhin ng mga Kristiyano. Kaya aking po panalangin, sana maging seryoso tayo this 2024 sa ating Christian life, mga minamahal ko, dahil alam mo natin, anytime pwede tayong kunin ng Panginoon para po sa ating tinatawag na kabilang buhay. Nakasunod, pangalawa, to win. Next slide. To win, we need the right attitude. Pangalawa, sabi, kung gusto natin magtagumpay, meron tayong vision. Meron tayong vision of winning. Mahalaga po yung pag-uugali, yung attitude natin sa ating pong tinatawag na pag-abot, sa ating tinatawag na pangitain. No? Sabi ka naman, minamahal ko, slide. Choosing to be positive and having a grateful attitude is going to determine how you're going to live your life. Yung pagpili mo raw na maging positibo at magkaroon ka ng mapagpasalamat na pag-uugali ay magdetermina kung paano mong ipapamuhay ang buhay mo. Kapatid, alam mo, nakita ko po ito, pwede kang sumaya, pwede kang maging malungkot, conforme sa desisyon na pwede mong gawin. Kaya kapatid, tingin sa akin, napakahalaga po ng tinatawag na desisyon natin. Kailangan natin ang tinatawag na tamang pag-uugali. Next slide. Sabi ganoon, when you have the vision, it affects your attitude. Your attitude is optimistic rather than pessimistic. Kapatid, pag may vision, maapektuhan ka talaga. Kahit bumagsak ka, babangon ka talaga. Kahit gusto mo umayaw, bababa kasi may nakikita ka. Hindi sinasabing pag may vision walang problema, no. Pwedeng maraming mangyari, pwedeng madapa, pwedeng bumagsak, pwedeng gumulong. Pero dahil may vision ka, tatayo ka dahil pinapakita sa iyo ng Panginoon yung pangitain sa unahan.
Sa Bible po, may isang magaling na tao ng pangalan po ay Caleb. Napakatindi ng tinatawag na attitude. Nung sila po'y dali ng Panginoon sa Promised Land, 12 pumili ng mga leader para magkaroon po ng tinatawag na ispa yung land, para makita kung anong klaseng lupa, anong mga tao doon, para makita niya at mag-report sila sa tinatawag po na Moses. 12 pinili, kasama si Joshua at si Caleb. Pagdating nila ng Promised Land, nakita nila andun ang mga Anakites, ang lalaking tao, mga higante, isang lugar sa Hebron. Tapos, bukod doon, mga warrior ang tao doon. At ang syudad, fortified, ang tataas po ng mga tinatawag na muog, mahirap i-conquer. Tapos nakita nila, ang maganda lang na makita nila, yung ubas po na dating ganito kalaki ubas, ang ubas po nila, yung isang ganito kalaki, ganito ho kalaki ata. Kaya isang cluster na hawak natin, sa kaya isang cluster, buhat-buhat po ng 2 tao, sa sobrang sagana ng lupa, kaya lang, malaki ang problema. Alam niyo, nakita ko din, pag hindi yung tama attitude mo, kahit ang ganda ho ng vision mo, pag natakot ka, hindi ka makakarating. Eto nakakatuwa. Pagbalik ho nila, 40 days, nag-report sila kay Moses, kasama lahat ng mga tao. Sabi ng mga tao, nakita namin yung lugar, masagana. Actually, itong patotoo, ito yung mga prutas, binabaho nila, ang lalaki ng mga prutas, tuwan-tuwa sila. Kaya lang yung word na kaya lang. Kaya lang, sabi ng 10, grabe, andun yung mga lahi ni Anak, yung mga Anakites, ang lalaki nila. Ang dami mga warrior, kakainin nila tayo para tayo mga grasshopper lang. The attitude. Nahawa yun, natakot lahat. Dahil natakot sila, natakot lahat ng mga tao. May isang tao lang tumayo sa gitna, pumagitna. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Gumano kagad si Caleb. Sabi niya, yung mga tao na yan, wala ni silang pagtataguan. Tara, salakayin na natin. Binigay na sila ng Diyos sa atin. Grabe ang attitude. Pambira. Eto nakakatuwa. Dahil sa 10, almost 2 milyon na tao nagrebelde kay Yahweh. Sabi ng Panginoon, dahil diyan, walang makakapasok sa generation na ito. 40 araw na kayo doon, ngayon 40 taon kayong iikot-ikot dito sa ilang hanggang mamatay kayo lahat. Hindi sila nakarating ng pangarap nila sa lupang pangarap kasi mali yung attitude. Ang attitude nila magreklamo, ang attitude nila matakot, ang attitude nila hindi maniwala, kaya mahalaga po yung attitude. May isang tao doon, sabi po ni Lord sa kanya, sabi mo kay Caleb, ibibigay ko sa kanya yung lupang tinungtungan ng kanyang paa. Kasi iba ang kanyang espiritu, pinaglingkuran niya ako ng buong puso. Lumipas pong 40 taon. Nung pangyayari na yung 40 years, inubos mo na lahat ng tao na yun kasi because of the pagkasabi nga po, attitude. Attitude. Attitude is everything, maminamahal ko. Pagdating ho natin sa ating pong pangitain, ano nangyari? 40 years. Lumipas po yung 40 taon. Tapos papasok na ho sila ng Promised Land. Sa Joshua chapter 14, nakalagay doon, mga minamahal ko, nung kinoconquer na ho yung lugar, sabi ho ni Caleb, mga minamahal, ito si Caleb. Lumapit siya, si Joshua na ang leader. Sabi niya, Joshua, narinig mo yung sabi ng lingkod ng Diyos na si Moses. Ang sabi niya sa akin, narinig mo yan, yung tinungtungan ng paa ko, ibibigay sa akin. Ngayon, kinukuha ko na yan. Kinukuha ko yung Hebron. Kasi yung tinungtungan niya eh. Kaya pala ito nakakatawa. Yung Hebron, andun ang mga higante. Kung kinukuha ko ni Hebron, akin na yan, kasi sabi ni Lord, binigay na sa akin yan. Palalayasin ko lahat ng dyan. Ang ginawa niya, pinalayas na lahat. Sabi ko, abong nasa prayer mountain ako nakaraan, Lord, bigyan mo kami ng ganitong espiritu. Matatapang. Yung mga fighter, yung mga keeper, yung hindi lang magsisimula bukas tatapusin. Kapatid, maraming battle na pwedeng paglabanan ngayon. Maraming pwedeng dumating sa buhay natin. Pero dapat meron tayong right attitude, mga minamahal. Oo, marami tayong pagkakamali, marami tayong pagbagsak, given na po yun. Pero sabi sa Panginoon, you are forgiven. Ayusin mo attitude mo. Kung pangit ang attitude mo ng 2023, huwag mo nang kopyahin sa 2024. Kailangan mo ng bagong simula. Pakisabi nga po, attitude. Para po makuha ang vision natin, we need the vision of winning, kailangan ho natin ito, at kailangan natin ng tamang pag-uugali. Tough times never last, but tough people do. Sabi nga noon, tough times never last. Yung matitinding mga panahon daw po, hindi yan magtatagal. Pero yung mga matitinding tao, sila yung pwede magtagal. It's all about attitude. Pag-uugali, mga minamahal ko. Kapatid, tingin sa akin,
Pagdating ng problema, ano ang tamang pag-uugali? Maraming mga tao umaayaw, maraming tao nagreklamo, maraming tao gusto mag-back out. Pag oras ng problema, ano ang dapat ginagawa? Lord, ikaw pa salamat ako. Lord, salamat po sa gagawing bagong bagay. Lord, thank you. Lord, alam ko, hindi ito magtatagal, mga minatong bagyo na ito. Pagtatagumpayan ko ito, Panginoon. Dahil naniniwala ako, higit pa ako sa mga nagumpay. Ang tawag puro na yung attitude. Pag hindi ka nagkaroon ng attitude, konting problema, wala ka na sa church. Konting problema, wala ka na sa simbahan. No. Kaya po mahalaga mga minamahal ko, yung tinatawag na pag-uugali. Kung paano tayong tutugon sa mga problema. Problema, given po, natural po yan. Lahat tayo, hindi lang sa pastor. Lahat tayo dadaan ng problema ngayon this 2024. Dapat meron tayong tinatawag na attitude. Because kung meron tayong vision na pagtagumpayan, kailangan ng tinatawag na pag-uugaling tama. May kausap ako. Next slide. Next slide. Tingnan niyo po ito. This is attitude. Failure is only the opportunity to begin again more intelligently. Sabi niya, sa iba, pag nag-fail, ayaw na magsimula. Gusto na sumuko, wala nang ginawa, kundi isipin ka ng pagkakamali. Pero sa mga tao may attitude, ito po ang kanilang kaisipan. Ang pagkakamali, panibagong pagkakataon para magsimula uli na may katalinuhan. Attitude. Hindi basta-basta sumusuko mga minama. Dadaan sa problema. Alam ko may problema. Pero hindi ako susuko sa problema ngayon. Ang problema na yan ay gagamitin kong tungtungan papunta sa aking destinasyon. Kapatid, tingin sa akin, hindi ko alam kung ano pa salubong sa iyo ng 2024. Meron mga minamahal ko, nakausap ko, may problema kaagad. Pero kapatid, don't freak out. Kailangan natin ng right attitude. Right attitude. Kapatid, pag may problema, 2024, hindi ho papalayo sa Diyos. Pag may problema, papalapit sa Diyos. Dahil hindi natin kayang solusyonan ang problema na wala ang Diyos. Kaya every problem mararanasan natin, hayaan natin itulak tayo ng problema ito papunta ho sa Panginoon. Pakisabi nga po, right attitude. Nakasunod. To win, pangatlo, we need to discipline ourselves. Una, vision of winning. Kailangan po natin ng right attitude. Kailangan natin ang tinatawag na discipline. Ito po, mga minamahal ko na nakita ko, ito po ay mahalaga. Mahalaga po. Sa atin po, nakita ko po, mahalaga po ito para sa mga anak ng Diyos na hindi natin nakikita. Karamihan ng failure natin, galing po ito sa kawalan ng disiplina. Ito pong 2024, gusto ng Lord na bigyan tayo ng tagumpay, pero dapat magkaroon tayo ng discipline, mga minamahal ko. Disiplina sa ating mga sarili. Sabi ka naman, minamahal ko, slide. Everyone who competes in the games goes into strict training. Pag ikaw po'y athlete, papasok ka talaga ng training. Ang buhay Kristiyano, may training. Meron talaga, hindi pwede iwasan yan. Papasok tayo ng training, mga minamahal ko, para tayo ay maging bihasa. And then they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. And then verse 27, ito ginagawa ni Pablo, sabi niya ni Pablo, no, I beat my body and make it my slave. So that after I preach to others, I myself will not be disqualified for a prize. Sabi po ni Pablo, etong katawan ko, ibinibit ko, ginagawa ko itong alipin. Etong 2024, mga minamahal ko, mahalaga po yung pagdidisiplina. Tingin ka sa akin. The moment na makita mo, kunyari, sabi mo, Lord, 2024 ko, nakikita ko yung aking buhay Kristiyano magiging matagumpay, magiging maapoy. Pag nakita mo po yan, magugulat ka, iaalin mo sarili mo at didisiplinahin mo sarili mo dahil may nakikita ka. Lahat ng bagay na walang kinalaman sa nakikita mo, tatanggalin mo. Kunyari, bigyan kita ng sample, Lord, 2024, ayoko na ng 2023. Gusto ko na maalam na paglilingkod. Gusto ko na makilala, gusto ko na maranasan, gusto ko magamit mo mightily. So pag nakita mo po yan, bigla mo nga ayusin ang sarili mo. Didisiplinahin mo sarili mo, especially the body. Mga tao po nandito, sa lahat po na may edad na katulad ko, mahalaga po ang disiplina, lalo na po ito sa huling panahon na ito. Lalong-lalo na itong katawan po na ito. Kung gusto natin magtagumpay, kailangan nating disiplinahin ang sarili natin. Kapatid, pag hindi natin natutunan sa mga may edad na katulad ko dito sa church na ito, maaga tayong mawala sa mundo. Maniwala ho kayo. Pag hindi natin disiplina yung kakain natin, pag hindi natin disiplina yung tamang tulog natin, pag hindi natin disiplina yung may kinakarga natin sa katawan, maaga tayong mawala sa mundo na ito. Itong 2024, mga minamahal ko, napakahalaga po nito. Even sa mga kabataan, we need to discipline ourselves.
Kung gusto mong maranasan ng Panginoon, may babayaran. Kung gusto mong lumalapit sa Panginoon, may gagawin talaga. Meron kang tatanggalin, meron kang idadagdag. Kaya po sinabi, Lord, gusto kong lumalim ang devotional life ko 2024, may tatanggalin ka, meron kang idadagdag. Lagi po ito may gano'n. Hindi po ito bababa lang ng gano'n, pero kasi may gagawin ho tayo. Tingin sa akin, itong huling panahon nito, malapit ang dumating sa si Lord. Dapat ang goal natin pare-pares, mapalapit tayo sa Panginoon. Dapat yun po yung goal natin. Habang tumatagal ang panahon, dapat palapit ng palapit ng palapit. Alam mo, may tanong nga ako dito. At isang tanong na medyo 5 taon mula ngayon, paano mo nakikita Christian life mo? 5 years from now, paano mo nakikita yung sarili mo bilang isang Kristiyano? 5 taon mula ngayon, paano mo nakikita Christian life mo? May tinanong ko, mga minamahal ko, ito sagot nila. Baka wala na kami sa Lord. 5 taon mula ngayon. Alam mo, nagremo sa akin to 5 taon mula ngayon, kamusta ka na bilang isang Kristiyano? Nasa church ka pa rin ba? O atheist ka na? Naglilingkod ka pa rin ba? O nagliliwaliw ka na lang? 5 years from now, paano natin dapat makita sarili natin? Lalo sa mga matatagal na Kristiyano nandito, 5 years from now, paano natin dapat makita ang mga sarili natin? Bakit ko kayo tinatanong? Kasi pag hindi natin nakita po ito, maniwala ko ay madidisgrasya tayo sa huling panahon. Etong tanong na ito, mga minamahal ko, isang sa isip natin, nga 5 taon mula ngayon. Ngayon pa lang, tingin ko, hirap na ako. Sigurado, hindi na ako aabot sa dulo. Ngayon pa lang, puro hirap na rana. Malamang hindi ako, kasi yun po yung perception mo ng 2023, hindi ka darating doon. Kaya po mahalaga, 2024, Pastor, Lord, 2024, maapoy ako kaysa dati. 5 years, Lord, dadatnan mo akong naglilingkod pa rin sa'yo. Lord, 5 taon mula ngayon, Lord, gagamitin mo buhay ko para sa ibang mga 5 taon mula ngayon, may bahay na ako. 5 taon mula ngayon, may sasakyan na ako. 5 taon mula ngayon, mas mahal kita kaysa noon. Pwede ba ako makiusap sa'yo? It's time to think. Pag-isipan natin Christian life natin. Kamusta na kayo ng Diyos? Ano yung nakikita mo? Sa mga estudyanteng nandito, ano nakikita mo? Kapatid, pag hindi mo nakita magtatapos ka ng pag-aaral, hindi ka makapagtatapos. Kasi ang daming temptation para hindi mo matapos ang gagawin mo. Pero pag nakita mo magtatapos yan, dahan-dahan mong mamimili ka ng kasama, mamimili ka ng kausap, mamimili ka ng pupuntahan, mamimili ka ng pagbibigyan mo ng buhay mo kasi po may nakikita ka. Kaya po pag ang tao may nakikita, magsisimulang may disiplina ang mga sarili. Sino ang gusto rito magtagumpay this 2024? Matulog ka ng maaga. Dapat 10:00 tulog ka na. Huwag kakain ng marami sa gabi. Mahirapan ka magising. Pare-parehas po yan. Kung gusto mo mapalapit sa Panginoon, kailangan natin disiplinahin yung mga sarili natin. 10, tulog na ako, Lord. Non-negotiable. 6, huling kain ko. Bakit ko to gagawin? Para pagising ko bukas, hindi ako drowsy. Kaya kong gumalaw, kaya kong kumilos. Bakit? Kasi yung katawan ko nagkaroon ng maayos na tulog. Ulitin ko po ito. Pag nasagad ang katawan natin pare-parehas, magugulat ka, maaga kang uwi ng langit. Ako, sa totoo lang ngayon po, isang pinapakita sa akin ng Panginoon na kailangan ng disiplina. Kailangan ayusin ang sarili. Marami pa tayong gagawin para sa Diyos. Amen. Try to imagine, kapatid, pag hindi na disiplina ang mga sarili natin, okay, sana kung patay ka agad. Pero kung yan na-stroke ka, patay ka na kagad. Okay yun. Kung hindi ka mamatay, pag ganong-ganong ka, di ba? Tapos paano tayo mag-share? God is good. No, that's good. Sabihin, God is good. Nakita nyo? Kapatid, it's time na tanggalin ang mga bagay na pwedeng ikamatay. Gusto mahabang buhay, kailangan magdisiplina. Kung gusto natin magamit tayo ng ma-enjoy pa natin ang life natin, kapatid, kapraso ang life. Dapat ang goal din natin isa, Lord, gusto kong enjoy yung buhay ko. Habang tumatanda ako, gusto kong ma-enjoy ang buhay ko, kapatid. Ang enjoyment wala lang sa pera. Ang enjoyment hindi na sa pagkain, kapatid. Ang enjoyment nasa Panginoong Hesukristo. We need to discipline ourselves, mga minamahal ko, sa huling panahon po nito. Sa mga tatay na nandito, papaalalahanan ko kayo, 2024 is a new beginning. Huwag natin hayaang dumating sa punto na bawat kain mo mararamdaman mo.
Pagkain mo, mararamdaman mo sakit ng ulo mo. Pagkain mo, nararamdaman mo yung ano mo. Bakit po? Kasi excessive po na hindi tamang paggamit ng katawan. It is a reminder for us. Bakit ito sinasabi? Mahal ko ho kayo. Amen? Pwede ba, ang goal natin yan, Lord, walang mamamatay ng 2024. Pwede ba yun? 2024. Pero part po yung we need to discipline. Bakit ko ito sinasabi? Sa mga nandito, hindi tayo pa bata. Pag ganun talaga ano natin. Kaya kailangan natin ayusin yung mga kinakain natin, yung tulog natin, dapat inaayos yan. Kasama po yung ano tingin sa akin. Pag healthy ang body, isang bagay na natutunan ko kapatid, pag hindi healthy to, pag ito na may nararamdaman, kahit gaano kakapuspos, hindi mo magagawa. Kasi po yung katawan natin, ang ating mga espiritu ay nakalagay po sa isang katawan na may nararamdaman. Kaya dapat ang goal natin mga minamahal ko, sa mga nandito hindi nag-exercise, kailangan nating mag-exercise. Kailangan nating ayusin ang ating health. Bakit? Gusto mo pa bang makita yung bahay nating pinapagawa? Gusto mo pa bang makita yung mga anak mo na lumalaki? Gusto mo pa bang makita yung negosyo mo nagtatagumpay? Kailangan natin ng disiplina. Hello? Kaya po sa huli, mga minamahal ko, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, ang ginagawa ko, I beat my body. Hindi ito nasusunod. Ako'y nasusunod yung kaluluwa ko, spirit ko. Lahat ng walang kinalaman, na lahat ng gusto ng katawan ko, hindi ko sinusunod. Gusto na nalayaw, hindi pwede. Gusto na sobrang kain, hindi pwede. Gusto ng tinatawag na, hindi pwede. Ang sabi ni Paul, yung espiritu ko ang nasusunod. Kinokontrol yung tinatawag na gusto ng katawan. At ang nasusunod, yung tunay na tao, yung espiritu natin. This 2024, yun lamang pong may vision ng winning ang pwedeng ma-enjoy yung life na ito. Yun lamang pong may right attitude na nakita ng vision ng winning at meron pong may kakayanang disiplina yung sarili natin, sila lamang po ang pwedeng magtagumpay this 2024. 2024 is a season, mga minamahal ko, ng winning para sa simbahan po ito. Welcome sa bagong galaw ng Diyos sa simbahan natin, sa mga personal natin buhay. Ako naniniwala, mga minamahal ko, kung magigets mo itong sinasabi ng salita ko ng Panginoon, this 2024, magi-excite uli ang Christian life mo. Ma-excite ka uli sa paglilingkod mo sa Panginoon dahil may bagong bagay na bubuksan ng Panginoon sa buhay mo. 2024, it is part of our discipline, mga minamahal ko. Papasok ho tayo ng 2024, tayo po ay papasok po ng fasting. Fasting. Ito po, itong bagay po na ito po ay mahalaga para po sa atin. Ang foundation ng Christian life lagi nandoon sa tinatawag na spiritual life. Mahalaga yung body, pero yung body po ay sumusunod talaga dito sa tinatawag na spirito natin. Kaya po ang church, mga minamahal ko, tayo po ay papasok ng fasting. Dapat ang gagawin natin is 21 days fasting. Pero na nasa prayer mountain ako, ang impression sa akin ng Panginoon, huwag sisimulan. Ang kailangan ma-inform ang mga tao. Ano ang dapat gawin? Alam nyo, tingin ko sa simbahan ito, parang kailangan na natin mag-fasting. Tignan mo yung katabi mo. Ang laki na niyan. Kailangan talaga mag-fasting yan. No? Lahat tayo nagsitabaan ng tinatawag na Pasko tsaka ng tinatawag na New Year. Isang pagkakataon po ito, mga minamahal ko, para i-slim ang mga katawan natin. Pero hindi yung goal natin talaga. Tingin sa akin. 21 days, pakinggan mo ko. Para kung gusto nyong umenter dito. 21 days, yung ating pong, yung ating 8 to 14 is a preparation. Walang fasting muna mangyayari, but we need to prepare ourselves. Sa paanong paraan? Ayusin na dyan ang tulog. Ayusin na rito yung kain. Magbabawas ang dahan-dahan na kain. No? Dahan-dahan na kain. Tapos, pwede bang 6 ang gawin nating huling kain? 6, huwag ka nang kakain pag tulog mo. Yung 6, yun ay hapunan mo. Pag ito nagawa natin, madali po natin papasukin ng fasting. Hindi magpapalag yung mga katawan natin kasi maayos yung preparation. Nakita ko po sa aking sarili, pagdating po ng 6, kumain ako. Pagdating ng 6, ang gaang ng gising ko, ang gaang ng katawan ko, sharp ang isip ko. Bakit po? Kasi walang rice. Hindi busog na busog yung katawan na parang sawa. And then, dahan-dahan kong tinanggal ang lahat ng sweet. Alam ko, lahat tayo addict sa kape. Si pastor po, addict ako sa kape. Kaya po, pero sabi ko, Lord, kaya ko to. Kaya ko to. And then, I tried, and then, kaya pala. Akala lang na nasa isip.
yung kape, dahan-dahan, tinatanggal ang sweet. Maniwala ka. Yung sugar mo, bababa yan. Yung tinatawag na cholesterol mo, bababa yan. Hindi lang ho tayo magpa-fasting. Ano po nito is healthy me for 2024. Maniwala ko, yung galaw mo, ma-excite ka, hindi ka drowsy. Karamihan sa ating pagkain tulog. Pagkain tulog. Pag hindi mo binago yung lifestyle mo, isang araw hindi ka na magigising. Kasi po yung katawan natin, kakaiba po siya, kapatid. Inaano tayo ng Panginoon na kailangan natin ingatan ng katawan natin. Ito pong ano natin, we need to prepare ourselves. 6 to 6 po. Para pagpasok ho natin ng fasting, withdraw lang ho tayo ng konting, tanggalan dahan-dahan ng konti ng kanin, tapos tinatanggal ho natin yung tinatawag ng mga sweet natin, makape natin, dahan-dahan po yan. Para pagpasok ho natin ng 15, yung January 15, doon po tayo papasok ng tinatawag ng fast. Pwede tayo mag-fasting, minamahal ko ng 4 na bagay. Unang-una, absolute pwede. Yung walang kakainin, pangalawa, tubig lang. Yung iba, mag-skip ng isang kain. Kunyari, tanghali, walang kain. O yung tanghali lang, part yun ng fasting. Meron naman tinatawag po na Daniel fast. Ano po yun? Tanggal ang sugar, tanggal po ang meat, tanggal po yung tinatawag na kanin. Yung rice, tanggal po ito. Yung sweet, minamahal ko, yung meat for 10 days. Maniwala kayo, itong 10 days na ito, minamahal ko. Unang-una, ang nito, mapapalapit tayo sa Panginoon. Pangalawa, magiging healthy ang body natin. At pangatlo, magkakaroon ng breakthrough yung lahat ng area ng buhay po natin. Kaya po, itong prayer and fasting, minamahal ko, 8 to 14 is a preparation. Kung meron kayong mga tanong, magtanong kayo sa mga cell leaders, po. And then sa amin mismo. And then, yan po yung preparation natin, 8 to 14, Atin kayo ng cell group nyo, pag-uusapan nyo po ito, tapos January 15 to 24, dito ho tayo i-enter, minamahal ko, I believe, kung tama ang preparation, hindi tayo mahirapan po sa tinatawag po na pag-enter ng fasting. Ito pong fasting na ito, minamahal ko, I believe, may gagawin po ang Diyos na bagong bagay sa mga buhay natin because this is part of our discipline. Dinidisiplina natin ang ating pong mga sarili. Hindi ko alam kung matutuwa ka, pero make it a challenge. Lord, enter ako dyan, Panginoon. Kung yan yung kalooban mo for the church, ibibigay yung sarili ko para sa gusto mong gawin. Maniwala ho kayo mga minamahal ko, this is the foundation na tinatawag po ng Christian life natin for this 2024. Ito pong fasting, prayer and fasting po na disiplina, spiritual discipline ho natin pare-pares. Sama-sama ho tayo mga minamahal ko na gagawin ho natin ito. Sa sa tawag dito, sa mailang maglalagay ko kami sa GC ng mga dapat ho natin gawin. Kung may mga tanong kayo na sa GC po, sasagutin po natin ito. Kung gusto mag-enter, sama-sama ho tayo. Sama-sama ho tayo, magtulong-tulong ho tayo. Sino niniwala, kaya ho natin. Masarap po pag-iisa po nakikita ng mga tao sa simbahan. Lord, join ako dyan. Panginoon, sama ako dyan. Pag ganun po kaisipan natin, madali po madali ho nating isulong yung gusto ho ng Panginoon, mga minamahal ko. Unang-una, mga minamahal ko, 2024 is a season of winning, pero may gagawin. Hindi po ito makukuha lang ng gano'n. Kailangan ng vision of winning, kailangan ng right attitude, kailangan po natin ng tinatawag na disiplina. Alam niyo, nakakatuwa ko ang Panginoon. Ako ay naniniwala na po, na itong simbahan natin, ikaw mismo, tayo mismo, papunta ho tayo sa pinakamainam ho natin. Regardless po ng kalalagayan po ng mundong ito, basta ayusin lang natin mga pag-uugali natin, ang attitude natin, dalawa, disiplina natin, sarili natin, marireach natin yung tinatawag na gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Welcome para po sa 2024. Ito po ay year ng vision of winning. Walang bagay na hindi mo kayang pagtagumpayan. Sabi ho ng Panginoon, lahat ng tatayo sa iyong harapan, mabubuwal. Lahat ng tatapakan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo. Saan ka man pumunta, sasamahan kita. Walang battle na hindi mo kayang pagtagumpayan. This 2024, kailangan mo lang magkaroon ng vision of winning. Kahit gaano kalaki ang problemang haharap sa iyo, walang problemang lalaki sa Diyos natin pare-parehas. Amen. Pwede po ba tayong tumayo, mga minamahal ko? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.